Agad hinarang at pinalabutan ng mga operatiba ng QCPD District Anti-Illegal Drugs Unit ang kotseng ito sa Agham Road, Sitio San Roque sa Barangay Pag-asa mag-alas 12:30 ng hating gabi. Senyales iyon na natapos na ang bentahan ng illegal na droga sa pagitan ng sospek at ng poser buyer ng QCPD. Pero nang makorner ang sospek. Sa'yo ba nabili yan, Tol? Hindi, sir. Ha? Ha? Hindi, sir. Hindi ko alam, sir. Ha? Hindi ko alam, sir. Si Ricardo Calara, alias Kiko, ay pang-8 sa most wanted ng QCPD Daid. Ang pinakamababa raw na transaksyon ni Calara, nasa halagang 10,000 piso. Ang operasyon ni Calara sa paligid daw ng Kamuning, Cubao at Batasan. Matagal din to, mailap po yung subject natin. It takes a week-long surveillance. Hindi namin nakuha sa area ng Holy Spirit, pero nakuha namin siya dito sa area ng Station 2. Na-recover sa kanya ang nasa 10 gramo ng shabu na binibenta niya sa halagang 22,000 pesos at ang marked money na 10,000 pesos. Kasabay nito, pinasok rin ng mga otoridad ng isang hinihinalang drug den sa lugar. Dito, inabutan pang bumabatak ang retiradong pulis na si SPO1 Francisco Tangunan ng Region 2 Police Office Cagayan Valley at 4 na iba pa. Ayon kay Tagunan, napasama lamang daw siya sa grupo. Busy naman ako at kaya ko namang ito kahit na anong oras kaya naman tigilan to. Ganito rin ang depensa ni Maligo. Pasama lang po. Naharap ang 5 sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act. Basag ang windshield at napipi ang cab ng 14-wheeler na ito. Matapos bumangga sa bakod ng tanggapan ng Presidential Security Group sa Nagtahan, Maynila pasado alas 11 kagabi. Isang puno pa ang naputol matapos mabangga ng truck bago tuluyang tumama sa pader ng PSG. Mula Porac, Pampanga, biyaheng FTI sa Taguig ang truck para sana mag-deliver ng karga nitong buhangin. Kwento ng pahinante na si Jaisel Giao. Pababa na sila ng tulay sa Nagtahan nang mawala ng preno ang truck. Pero dahil sa dami ng mga motorista sa daan, pinili na lang nilang ibangga ang truck sa pader. Sa palusong daw po doon, meron pong mga motor sa harapan namin, mga kotse. Inano lang po namin sa may puno at may pader para wala pong masaktan at may pang mga taong mamatay po. Sugatan sa aksidente ang driver ng truck. Dahil sa disgrasya, bahagyang bumagal ang daloy ng trapiko sa lugar. Dumating naman ang mga kawani ng MMDA para alisin ang truck sa pagkakaharang nito sa kalsada. Jay Sabale, GMA News.